Napakalaki ang naging problema nga nitong si Armea. Matapos nga kasing mapagkasunduan ng konseho, nahahanapan na nga siya at papangunahan na nga ang kanyang mga desisyon sa buhay dahil ninais na nito na magkaroon na siya ng asawa at magkaroon na ng rama ang sapiro. Alam kasi nito na mas magiging matatag ang sapiro kung lalaki ang namumuno. Subalit, ang napili nga ng konseho ay walang iba kundi itong si Solitarius. Bagay na hindi agad tinanggap nga nitong si Solitarius dahil nanatili ang kanyang loyalty pagdating dito kay Flammara. Ngunit siya ay pinipilit ng mga konseho. Hindi umano niya kahing tanggihan ang naturang napailing na lamang itong si Solitarius. Maganda nga ang alok at magiging makapangyarihan siya bilang rama ng sapiro. Ngunit hindi naman niya hinangad ang ganung bagay. Ang tanging hiling lamang niya ay makasama itong si Flammara at ayaw niyang saktan itong si Armea kung saan makikisama siya kahit naman hindi niya ito mahal. Samantala, sa labis na pag-alala ni Armea, sinunod niya ang kanyang kapatid kung saan pangunahan nga ang mga konseho at siya na nga mismo ang maghanap ng mapapangasawa niya. At yun nga sa tulong ng batis ng katotohanan, buong tapang na hinarap nga nitong si Armea ang lalaki kung saan nakatakda sa kanyang hinaharap at magiging kabiyak niya. At ikinagulat niya dahil ito'y walang iba kundi pangalawang beses lang nakita ang isang mini-abe kung saan naabutan pa nga niya ito sa batis ng katotohanan. Ito daw ang magiging asawa nitong si Armea. Halos hindi niya ito matanggap. Subalit ayon sa batis ng katotohanan, hiniling niya na makita. Binasa lamang niya kung ano ang nakasaad sa hinaharap at wala siyang magagawa upang baguhin yun, kundi tanggapin na lamang ang mga ito. Sa kabilang banda, sa mundo ng mga tao, ay makikita na nga ni Gargan ang kinaroroonan ng mga sangre. Ang gusto niyang mangyari ay tuluyang mawala ang mga sangre at makuha nga ang mga brilyante.